Good morning everyone! Kami ngayon ay pupunta sa fish market at mamimili kami ng isda. Pero po magla-live ako. Sa ila-live ko yung papunta namin doon at yung kung ano ang isda na bibilhin namin. Samahan niyo po kami. At ito na nga po ang mga isdang napamili natin. Actually, ito po ay malalaking isda at lapu-lapu. Ang parte na ito ay yung tiyan at saka yung sa may pisngi niya po. Sobrang lalaking isda po ito kaya ganito na lang. Parang karne na ng baboy kung hiwa-hiwain na lang po. Tingnan ninyo. At napakaswerte namin dahil kami ang nakabili neto. Dahil wala pang masyadong namimili kanina. At nung nakita ko, kinuha ko na agad-agad kasi mahal talaga po ito kung tutusin mo. Pero naibigay nila sa amin ng medyo mas mura. Madalas po kasi ang mga namimili kagaya ng mga lokal dito sa Kuwait. Ang gusto lang nila talaga yung laman ng isda. At ang parteng ito ay yung mga tiyan at saka yung may pisngi. So, malaman pa ito mga ito at ito talaga yung parte na mataba. So, hindi nila kinukuha ito. Ang ginagawa naman ng mga nagbebenta or nagtitinda, ginagawa naman nila, isineseparate nila ito. At iyan na po yung baling another kickback nila sa mga tinda nilang isda. At tayong mga expat naman na mahilig mamili ng mga ganito dahil alam ko at alam din ninyo na ang parte na ito ay napakasarap. Ikaw ba naman? Ang parteng tiyan niya, di ba? Tingnan ninyo, apat na lang ito, hindi na chap-chap. Parang karne ng baboy. Kapag inopen mong laki. Laki. Diba? Sulit na sulit yung pinambili natin. Ayan. Tapos, ito na rin yung ating na chap-chap. So, ang dami po neto. Ang gagawin ko dito ay isa-separate ko na per plastic at ilalagay na namin to sa freezer. So, every time na magluluto, kukuha na lang. Pero, isa-separate ko din po yung mga walang tinik nang sa ganun ay imamarinate ko na dahil magmamarinate ako ng 2 klase. Ganyan kadami ang aming nabili. Ngayon, hugasan na. Sabi ko ako, pero siya na lang daw. Ngayon naman, nagre-reklamo na tong kasama ko. Mangangamoy lapo-lapo na daw kami neto. Ngayon naman, ipaplastic ko siya. Ako naman yung magpla-plastic. Wala na pala po akong plastic pang isda. Ito na lang po yung gagamitin ko. Anyway, malinis naman to. Ginagamit sa basurahan, pero malinis naman po, di pa nagagamit. Ito nga po. So, ko-open ko lang ito. Dito ko na lang ipla-plastic yung ilalagay natin sa freezer. Iayos ko siya ng ganyan. Para pagkuha ko, pag nagluto ako, hindi na tayo mahihirapan. 6 pieces. Let's make 8. Naglagay ako dito sa 3 suko. Tig 8 na piraso. Tapos meron din kami dito yung isisigang ngayon. At dito, naglagay ako dun sa mga walang tinik ng gagawin kong barbecue sauce. Ibababad ko sa barbecue sauce. Gagawa ako mamaya. And yung plain lang. Ayan. Lagay na natin dito sa freezer. Pang konsumo ng matagal-tagal na panahon. Ito na rin yung ating hasa-hasa.
May tanglad kami tsaka luya dyan kasi magsisinigang na kami. 4 na malalaking hasa-hasa. So, lagay na tayo ng mantika. Luya muna. Lagay na natin din yung sibuyas. Luya na yan ay galing pa sa Pilipinas. Nung nagbakasyon ng kapatid ko, pag uwi niya dito, nagdala siya. Kaya meron kaming luya na maliliit. Tanim yan ni nanay. Kamatis at saka tanglad. Ilagay na rin po natin itong gabi at saka sili. Kasi kapag inuna ko kasi nilagay yung karne ng isda, baka kasi madurog na yung isda, hindi pa luto nitong gabi. Kaya lutuin ko na po muna itong gabi. Lagyan ko lang po ng konting sabaw nito para maluto yung gabi. Saka natin ilalagay yung isda. Dagdag pampalasa. Maglalagay din po tayo ng cubes. Ang goal ko po dito ay lumambot ng gabi. Maglalagay na rin tayo ng salt. Halong natin ulit. Nagdagdag pala ako ng konting tubig. Yan, naglagay na ako ng asin para may lasa na po yung ating gabi pag naluto siya. Malambot na po yung ating gabi. Ilalagay na natin yung ating isda. Ayan. Additional salt kasi naglagay na tayo ng maraming tubig. Marami na po ito kasi share namin sa mga kasama namin dito sa bahay. Ang hirap naman na tayo lang yung kumakain or nag-uulam ng masarap, sila ay hindi, diba? Tapos kasi kapag sila rin ay nagluluto, binibigyan din nila kami. Kaya madalas kapag nagluto ang isa, sila lang. Tapos sa susunod kami naman. Tapos sa susunod, yung iba naman. Ganon kami dito sa bahay. Kaya, yan, share. Ngayon naman po, maglalagay na tayo ng pampaasim. Hindi ko na po ito hinalo-halo. Hinayaan ko na lang na ganyan yung posisyon ng bawat isda kasi madudurog po yan. Ay, sorry guys. Hindi ko na ilagay yung, hindi ko na videohan nung lemon. Paglagay ko ng lemon juice. Sorry, hindi ko po na videohan.
Magdadagdag ulit ako ng asin kasi kulang yung asin na inilagay ko kanina. Sakto naman na po yung asim. Lagay na po natin yung gulay. Lettuce. Ang ating ilalagay. Ayan. In 3 minutes, kakain na tayo. Luto na. Kain na po tayo.